4,070 beses. Iyan ang bilang ng pagsaksak ni Kim Gongja sa kanyang sarili hanggang sa mamatay, hindi sa loob ng maraming taon, hindi sa magkakaibang buhay, sa isang tuloy-tuloy na sekwensya ng sinasadyang pagwasak sa sarili, namamatay, bumabalik ng 24 na oras, namamatay muli, bumabalik muli, 4,070 sunod-sunod na kamatayan, bawat isa kasama ang buo, hindi humihinang sakit ng talim na pumapasok sa sariling katawan. Ginawa niya ito dahil ito lang ang paraan para bumalik sa nakaraan ng sapat ang layo upang patayin ang pinakamakapangyarihang hunter sa mundo bago maging hindi kayang abutin ang lalaki. Ito ang SSS Class Revival Hunter. At ang bida ay hindi isang bayaning umaangat sa pamamagitan ng pagsasanay, tadhana o biyaya. Siya ay isang mapait, mainggiting bigo na nagkaroon ng kakayahang nakawin ang kapangyarihan mula sa mga patay at pagkatapos ay nagtayo ng imperyo sa pundasyon ng kanyang sariling paulit-ulit na bangkay. Nadik, maligayang pagbabalik sa Manhwa Recap Vault, ang SSS Class Revival Hunter, orihinal na inilathala sa ilalim ng pamagat na SSS Class Suicide Hunter, ay isa sa mga bihirang serye na kumukuha ng premise na parang puro shock value at binabago ito sa isang tunay na makabuluhang kwento. Ang copy mechanic lang ay sapat na para sa isang disenteng power fantasy. Ang regression ay nagdaragdag ng estratehikong lalim. Pero ang dahilan kung bakit ang seryeng ito ay may 400 tapos na chapter ng nobela at isang manhwa na umabot ng 4 na season sa tapas ay isa pang bagay. Ito ang character writing. Ngayon tatalakayin natin ang mga unang arc at kailangan mong maintindihan bago tayo magsimula. Ang kwentong ito ay hindi kung ano ang inaakala mo. Lumitaw ang tower sa mundo nang walang paliwanag, 100 palapag, mga halimaw, bitag, hamon at gantimpala na muling humuhubog sa mga tao na umaakyat dito. Ang pinakamalalakas na umaakyat, ang mga hunter, ay nagiging celebrity, power broker at tila mga Diyos. Ang tower ay hindi lang dungeon, ito ang bagong social hierarchy. Ang mga umaakyat ay mahalaga, ang mga hindi umaakyat ay walang halaga. Si Kim Gongja ay walang halaga, siya ay F-rank hunter, ang pinakamababang klasifikasyon. Mga tao na siyang nasa tower at hindi pa nakakaraan sa first floor. Wala siyang talento, kakayahan, koneksyon o combat ability para umakyat. Sa praktikal na paraan, isa siyang janitor. Paulit-ulit na pumapatay ng mga mahihinang halimaw sa parehong palapag. Pinagmamasdan ang mas magagaling na hunter na lumalagpas sa kanya patungo sa kaluwalhatian. Walang naipon kundi malalim at nakakasirang inggit. Ang manhwa ay hindi nire-romanticize ito. Si Gongja ay hindi simpatikong underdog na naghihintay ng kanyang sandali. Tunay siyang kawawa, isang lalaking ubos sa inggit sa mga taong nakamit ang kanilang tagumpay sa pamamagitan ng talento at pagsisikap na wala sa kanya. Sinusundan niya ang mga pakikipagsapalaran ng rank 1 hunter ng tower, ang Flame Emperor, si Yu Suha, na may obsesyon ng isang fan at tahimik na pait ng isang taong alam na hindi siya kailanman magiging katulad nila. Siya ay ulila, wala siyang pamilya, kaibigan o relasyon sa labas ng tower. Ang buo niyang identidad ay nakapulupot sa mundong siya ang pinakamababang tao sa gusali. At pagkatapos, binigyan siya ng tower ng skill, hindi sa pamamagitan ng merito, hindi sa pamamagitan ng tagumpay, sa pamamagitan ng isang bagay na sagana kay Gongja, inggit. Ang kanyang inggit sa Flame Emperor ay napakalalim, napakatindi, napakakumpleto na kinilala ito ng sistema ng tower bilang katanggap-tanggap na emotional state at ginantimpalaan siya ng S plus skill card. Ang skill ay tinatawag na imbawans I want to become just like you. Sample ang mechanic. Kapag may pumatay kay Kim Gongja, kaya niyang kopyahin ang isa sa kanilang skills ng random. Tumitig siya sa paglalarawan. Binasa niya ito ng 2 beses at pagkatapos tumawa siya dahil ang skill ay nangangailangang mamatay siya para maaktibo. Sa lahat ng praktikal na anggulo, ito ang pinakawalang silbing kakayahan sa tower. Isang skill na gumagana lang kapag patay ka, ipinagkaloob sa isang lalaking walang dahilan para mabuhay. Ito ang pinakamalupit na biro na ginawa ng sistema at malapit na itong maging pinakamapanganib na kakayahan sa mundo.
Ang Flame Emperor si Yu Soha ang pinakadakilang hunter ng tower, rank 1, hinahangaan ng lahat ang uri ng figura na nagbibigay inspirasyon sa mga alamat at katapatan. Siya rin ay isang mamamatay tao. Nasaksihan ito ni Gongja ng aksidente. Nasa maling lugar siya sa maling oras, isang angkop na buod ng kanyang buong buhay at nakita niyang pinatay ng Flame Emperor ang Saintess. Hindi sa labanan, hindi sa pagtatanggol sa sarili. Sinasadya, kalkuladong pagpatay, isinagawa sa lihim. May mga dahilang hindi ganap na ipinaliwanag ng mga unang chapter. Nakita ni Gongja, nakita ng Flame Emperor na nakita ni Gongja. Nagmakaawa si Gongja. Nangako siya ng katahimikan. Nagsumamo siya para sa kanyang buhay na may desperadong katapatan ng isang lalaking walang sulit ipagpatay. Pinatay siya ni Yu Soha. Walang habol, walang pag-aalinlangan. Dahil si Gongja ay F-rank na wala at hindi nag-iiwan ng saksi ang Flame Emperor. At sa sandali ng kamatayan ni Gongja, naaktibo ang kanyang S+ skill, I want to become just like you, ay pumili ng random na skill mula sa repertoire ng kanyang pumatay at kinopya ito. Ang skill na kinopya ay Returner's Clockwork Watch, isang EX rank ability. Ang pirmang kapangyarihan ng Flame Emperor ang dahilan kung bakit hindi siya kayang abutin, ang dahilan kung bakit walang nakapigil sa kanya. Ito ay regression skill. Sa tuwing namamatay ang may hawak, ibinabalik sila sa nakaraan ng eksaktong 24 na oras, buo ang lahat ng alaala. Naggising si Kim Gongja 24 na oras bago ang kanyang sariling pagpatay. Buhay, galit, at hawak ang kinopyang regression ability ng pinakamakapangyarihang hunter sa mundo. Pero ito ang sandaling ipinapakita ng kwento ang tunay na premise at hindi ito ang inaasahan mo. Hindi ginamit ni Gongja ang regresyon para iwasan ang Flame Emperor at mabuhay ng tahimik. Hindi niya ito ginamit para magsanay at unti-unting lumakas. Nakita niya ang isang bagay na ipinapahiwatig ng skill description pero hindi sinasabi ng tahasan. Kung mamamatay siya muli, babalik siya ng 24 na oras pa. At muli, bawat kamatayan ay isa pang araw na binalik. Bawat regresyon ay nag-iipon. Nakuha ng Flame Emperor ang kanyang regression skill mga taon na ang nakalilipas. Kung gustong patayin ni Gongja si Yu Soha ng permanente bago pa makuha ng lalaki ang kakayahang mag-regress, kailangan niyang bumalik ng higit pa sa isang dekada. 24 na oras kada kamatayan, higit 10 taon sa nakaraan. Nakakapanggigil ang matematika. 4,900 kamatayan, 4,900 saksak sa sarili. Bawat isa nararanasan ng buo, hindi montage, hindi laktaw. Pinapaintindi sa iyo ng manhwa ang bigat ng numerong iyon, ang mekanikal na pag-uulit ng isang lalaking pumapatay sa sarili paulit-ulit. Tinatagalan ang pisikal na pagdurusa ng bawat kamatayan at ang psychological penalty ng kanyang regression skill na pinipilit siyang muling maranasan ang trauma ng bawat kamatayang naranasan niya. Hindi umuurong si Gongja. Binigyan niya ang sarili ng dagdag na 40 regresyon bukod sa minimum. Lugar para huminga, magsaliksik tungkol sa mga gawin ng Flame Emperor sa nakaraan at planuhin ang perpektong pagpapatupad. Nang sa wakas ay dumating siya 11 taon bago ang kasalukuyan, natagpuan niya si Yu Soha. Bata, mayabang, hindi pa nagtataglay ng regression skill na magpapaging walang kamatayan sa kanya. Nilin lang siya ni Gongja sa isang bitag, nagkunwaring nasugatan, humingi ng tulong, at nang lumapit ang batang Flame Emperor, ipinapakita na ang kalupitan na magtatakda sa kanyang hinaharap, humihingi ng bayad bago mag-alok ng tulong, sumalakay si Gongja. Namatay ang rank 1 hunter nang hinaharap sa isang eskinita. Pinatay ng isang lalaking wala pa sa mundo gamit ang isang paraan na hindi nangangailangan ng anumang kasanayan sa labanan. Ang pinakamakapangyarihang hunter sa mundo, pinatay ng pinakamahina. Hindi sa pamamagitan ng mas mahusay na teknika, sa pamamagitan ng mas matinding pagdurusa. Sa pagkamatay ng Flame Emperor sa nakaraan, muling sumasaayos ang hierarchy ng tower. Umiiral na ngayon si Gongja sa isang timeline kung saan walang laman ang rank 1.
kung saan magkakaiba ang pagbabaluktot ng kasaysayan at kung saan hawak pa rin niya ang kanyang copy skill at ang ninakaw na regression ability. Pero siya pa rin sa pinakapuso ay isang F-rank hunter na walang kakayahan sa labanan. Makapangyarihan sa konsepto ang mga skill niya pero walang silbi sa pagpapatupad kung hindi siya makakapaglaban. Pinapayagan siya ng regresyon na bumalik. Pinapayagan siya ng pagkopya na magnakaw. Wala sa mga ito ang nagtuturo sa kanya kung paano humawak ng espada. Dumating ang solusyon sa isa pang kamatayan. Dahil sa kwentong ito, hindi katapusan ang kamatayan. Ito ay transaksyon. Nakaharap ni Gongjia ang Sword Emperor, si Bei Huryong, at pinatay nito siya. Naaktibo ang kanyang copy skill at ninakaw ang isa sa mga ability ni Bai Huryong, particular isang skill na nagpapakita sa Sword Emperor bilang Ghost Companion, isang espiritong consciousness na si Gongjia lang ang nakakakita at nakakarinig. Dala-dala ang naipong karunungan ng isang hunter na nasakop ang 99 sa 100 palapag ng tower. Naging mentor ni Gongjia si Bei Huryong at ang kanilang dinamika ang tumitibok na puso ng serye. Mayabang ang Sword Emperor, mahilig sa palabas at lubos na natutuwa sa kakatuwa ng kanyang bagong sitwasyon. Isang multo na nakatali sa isang walang talentong F-rank hunter na pumapatay sa sarili ng regular bilang estratehikong taktika. Matalim, mapanlaban at tunay na nakakatawa ang kanilang mga usapan sa paraang hindi nakakamit ng karamihan sa mga mentor relationship sa manhwa. May banter, may insulto, may mga tumatakbong biro na lumalago sa loob ng dosenang chapter. Pero sa ilalim ng komedya, may isang bagay na totoo. Nakikilala ni Bei Huryong kay Gongjia ang isang katangian na hindi pa niya naranasan. Ganap na kawalang pansin sa kamatayan, hindi katapangan, hindi kapaslangan, isang pragmatikong pagtanggap na ang pagkamatay ay bahagi lang ng kanyang gamit. Ang Sword Emperor na ginugol ang buong buhay sa pagiging dalubhasa sa sining ng hindi pagkamatay ay namamangha sa isang lalaking ginawang pangunahing estratehiya ang pagkamatay. Tinuruan niya si Gongjia ng swordsmanship, ng pagmanipula ng aura, ng mga fundamental ng labanan na hindi natutunan ni Gongjia sa kanyang mga taon bilang pinaka-invisible na residente ng tower. Ang talento ni Gongjia para sa aura ang napansin ng Sword Emperor nang may pagkagulat ay mas malaki pa sa kanyang talento para sa mismong espada. Isang hindi pangkaraniwang kombinasyon na nagpapahiwatig na ang F-rank classification ay hindi kailanman naglarawan sa tunay na potensyal ni Gongjia, kundi lamang sa kawalan niya ng pagkakataon. Brutal ang pagsasanay at mabagal ang pag-unlad dahil tumatanggi ang kwento na pabayaan ang copy mechanic na palitan ang tunay na pag-unlad ng kasanayan. Natutunan ni Gongjia ang Sword of Starvation, ang Sword of Thirst, ang Sword of Drowning, mga teknikang may pangalan na dala ang bigat ng kawalan, angkop para sa isang lalaking ginugol ang mga taon na gutom sa kahalagahan. Bawat anyo ay nakukuha sa pamamagitan ng pag-uulit, pagkabigo at ng patuloy palabang pagpuna ng Sword Emperor. Hindi mapagpasensyang guro si Bai Huryong. Mapanghingi siya at ang kontrast sa pagitan ng kanyang mayabang, mas malaki sa buhay na personalidad at ng tahimik na determinasyon ng kanyang estudyante ay lumilikha ng dinamikang nagdadala ng emosyonal na bigat ng buong gitnang akto. At habang lumalakas si Gongjia, sinisimulan siyang pansinin ng tower, hindi dahil sa kanyang combat prowess na nananatiling katamtaman kumpara sa mga top-ranked hunter, kundi dahil sa kanyang pattern. Isang hunter na paulit-ulit na namamatay, na kumukopya ng mga ability mula sa mga patay na gumagamit ng regression para i-optimize ang mga resulta sa maraming timeline. Hindi pa nakaproseso ang sistema ng tower ng ganitong climber. Hindi inaakyat ni Kim Gongjia ang tower sa paraang dinisenyo itong akyatin. Sinisira record niya ito, namamatay para kumopya, bumabalik para i-optimize, hinaharap ang bawat palapag, hindi bilang hamong dapat malampasan, kundi bilang palaisipang dapat lutasin sa pamamagitan ng meta-knowledge na naipon sa libu-libong kamatayan. Hindi pangkaraniwang dungeon ang mga palapag ng tower. Bawat isa ay sariling salaysay, isang pocket dimension na may sariling mga patakaran, sariling lipunan at sariling bersyon ng pagdurusa.
Dito ipinapakita ng SSS Class Revival Hunter ang sariling pagkakaiba mula sa bawat ibang tower climbing manhwa na umiiral. Ang ika-10 palapag ay malawak na itinuturing na isa sa mga pinakanakakasirang emosyonal na arc sa medium. Isang hamon na sumusubok hindi sa kakayahan sa labanan, kundi sa psychological endurance. Pinipilit ang mga hunter na harapin ang mga eksenang dinisenyo para sirain sila sa pamamagitan ng emotional manipulation sa halip na pisikal na karahasan. Nalampasan ito ni Gongja pero ang paglampas ay may kapalit na panloob na hindi pinapayagan ng manhwa na huwag mong pansinin. Ang ika-11 palapag ay ganap na binago ang genre, military strategy, battlefield command, isang hamon na nangangailangan kay Gongja na pamunuan ang mga sundalo kasama ang isang general na nagngangalang Sarbast sa kung ano ang katumbas ng war simulation na may tunay na nasawi. Kinita niya ang discernment of the battlefield skill at isang banal na espada para sa pag-rank ng una sa paglilinis ng palapag. Pero hindi gaanong mahalaga ang ranking kumpara sa kung ano ang ibinunyag ng palapag tungkol sa mga instinct ng pamumuno ni Gongja na mas binuo kaysa inaakala ni Numan kasama si Gongja mismo. Tinutulak ng mga sumunod na palapag ang higit pa. Binabago ng palapag 31 hanggang 40 ang hamon sa Civilization game. Naglalaro ang mga top-ranked hunter bilang constellations, ginagabayan ang kanilang piniling lahi sa pangingibabaw sa mga mahahalagang yugto ng kasaysayan. Bawat palapag ay nag-aalis ng isang hunter hanggang sa isang lahi lang ang nakatayo. Malawak ang sukat, may layer ang politika at lubos na magkaiba ang mga estratehikong pangangailangan mula sa anumang hiningi pa ng tower. Hindi tungkol sa individual na labanan ang mga palapag na ito. Tungkol ito sa bisyon, ang kakayahang mag-isip sa kabila ng mga siglo, gumawa ng mga desisyon na hindi maipapakita ang mga kahihinatnan sa loob ng mga henerasyon. At si Gongja, ang lalaking nakaranas ng mas maraming reset kaysa sa sinumang ibang buhay na hunter, ay lumalabas na may intuitibong pag-unawa sa pangmatagalang kahihinatnan na hindi kayang makipantay ng kanyang mga kakumpetensya. Kapag namatay ka ng 4,000 beses, nakakabuo ka ng partikular na ugnayan sa konsepto ng pagiging permanente. At sa lahat ng ito, ang copy mechanic ni Gongja ay lumilikha ng power scaling dynamic na hindi pa nakita ng genre. Hindi siya nagsasanay para lumakas sa karaniwang paraan. Siya ay nagkakamit. Bawat kamatayan malapit sa kanya ay isang pagkakataon. Bawat kaaway na natalo ay potensyal na skill na maaaring sipsipin. Lumalago ang kanyang repertoire hindi sa pamamagitan ng pagsisikap, kundi sa pamamagitan ng lapit sa kamatayan. At dahil ginawang pinakamalapit na kasama ang kamatayan ni Gongja, mas mabilis na lumalago ang kanyang repertoire kaysa sa sinumang hunter sa tower. Ang Heavenly Demon mismo, nakaharap sa ika-second floor, ang nagturo sa kanya ng demonic heavenly god art, hindi sa pamamagitan ng kanyang copy skill, kundi sa pamamagitan ng tunay na pagtuturo. Mahalaga ang pagkakiiba. Hindi lang nangungulekta ng mga ability si Gongja, natututo siya sa kanila, naiintindihan niya sila. Ang copy skill ang shortcut, ang pag-unawa ang sustansya. At pagkatapos, may si Raviel. Pumapasok si Rabiel Ibansia sa kwento sa mga huling palapag ng tower at ang nabubuo sa pagitan niya at ni Gongja ay hindi karaniwang manhwa romansa. Ito ay relasyong nabuo sa mga regression loop, isang love story kung saan ang babaeng pinagmamalasakit niya ay nakakaalala lang sa kanya dahil sinasadyang pinakinabangan ni Gongja ang isang error ng sistema ng tower para bigyan siya ng persistence sa mga timeline. Naaalala niya siya kapag walang ibang nakakaalala. Alam niya ang kanyang isinakripisyo kapag walang ibang nakakaalam. Malawak na itinuturing na isa sa pinakamagandang romance subplot sa buong action manhwa genre ang kanilang relasyon at simple ang dahilan. Nakuha ito sa pamamagitan ng pagdurusa, hindi ng lapit. Hindi dapat gumana ang SSS Class Revival Hunter. Sobra ang premise, isang bidang pumapatay sa sarili ng libu-libong beses na kumukopya ng mga ability mula sa mga bangkay na manipulate ng mga timeline sa pamamagitan ng sariling kamatayan. Parang listahan lang ito ng shock value mechanic na dinisenyo
para mag-generate ng click. Gumagana ito dahil itinuturing ng kwento ang bawat kamatayan bilang gastos, hindi bilang palabas. Hindi nasisiyahan si Gongja sa pagkamatay. Nagpapatao ang regression skill ng parusa. Pinipilit ng bawat kamatayan na muling maranasan ang trauma ng pagkamatay na ang tindi ay nakabatay sa kanyang rank. Habang umaakyat siya, mas lumalala ang bawat kamatayan, lumalakas ang kanyang kapangyarihan at lumalakas din ang presyo ng kapangyarihang iyon. Walang libreng tanghalian sa sistemang ito. Mayroon lamang pagdurusang ipinagpapalit para sa kalamangan. At hindi pinapayagan kailanman ng kwento na malimutan mo ang bigat ng kapalit na iyon. Ang 4,000 kamatayan na tiniis ni Gongja para bumalik sa nakaraan ay hindi istatistikang itinatapon ng salaysay pagkatapos ng pambungad na arc. Ito ay peklat, hindi nahuhugasan ang psychological residue ng pagpatay sa sarili ng 4,000 beses dahil gumana ang estratehiya. Dala ito ni Gongja sa paraan ng kanyang paglapit sa sakit, sa paraan ng kanyang pagtataya ng panganib, sa kawalan ng damdamin sa kanyang reaksyon kapag ang mga sitwasyong tatakot sa karaniwang tao ay halos hindi naghahatid ng kahit kaunting abala. Hindi siya walang takot, siya ay desensitized at mahalaga ang pagkakaiba dahil itinuturing ng kwento ang desensitization hindi bilang superpower kundi bilang sugat. Ang orihinal na nobela ni Neida ay inilathala sa ilalim ng pamagat na SSS Class Suicide Hunter at tapos na sa 400 chapter sa 16 na volume. Ang manhwa adaptation ni Kim Mintaka ay tumakbo ng 4 na season sa tapas, umabot sa 151 chapter bago pumasok sa hiatus sa pagitan ng season 4 at season 5. Opisyal na binago ang pamagat sa SSS Class Revival Hunter para sa paglabas ng manhwa. Ang sinaklaw ko ngayon ay halos hindi pa simula ng ibabaw. May 100 palapag ang tower na abot ni Gongja at ng Sword Emperor, ang ika-9, kung saan ibinunyag na ang tunay na katawan ni Bei Huryong ay nakulong sa loob ng kanyang santuaryo sa hindi mabilang na taon at na siya at si Gongja ay susi ng isa't isa para makapasok sa ika-100 palapag. Binabago ng endgame ang dalawang karakter sa isang bagay na lampas sa mga hunter, constellations, mga haligi ng tower mismo. Pero ang paglalakbay sa puntong yon ay 400 chapter ng isang lalaking nagsimula bilang pinakamainggitin, pinakakawawa, pinaka-invisible na tao sa gusali at umakyat sa tuktok sa pamamagitan ng paggawa ng isang bagay na walang ibang hunter na handang gawin. Namatay siya, paulit-ulit, at ginawa niyang mahalaga ang bawat kamatayan. Ang SSS Class Revival Hunter, SSS Gub Buhwal Hyoncho ay makukuha sa tapas kung saan natapos ng manhwa ang 4 na season sa 151 chapter. Inaasahan ang season 5. Tapos, nasa 400 chapter ang orihinal na nobela ni Neida at ganap na naisalin. Kung gusto mo ng tower climbing story kung saan ang pinakamakapangyarihang sandata ng bida ay hindi espada, hindi skill, hindi sistema, kundi ang kanyang kagustuhang mamatay ng mas maraming beses kaysa sa iisipin ng sino mang matinong tao. Ito iyon, ang copy mechanic ang hook, ang regression ang makina. Pero ang character writing ang dahilan kung bakit ka mananatili. Isang janitor, isang multo, isang tower na may 100 palapag at 100 magkakaibang paraan para sirain ang isang tao. Mag-subscribe kung gusto mong nandito kapag tinatalakay natin ang mga huling arc. Dahil ang nangyayari sa palapag 99 ay isang bagay na hindi pa ako handang spoil ngayon. Salamat sa panunood, magkita-kita ulit sa susunod na episode.